in 4 months' time, the pandemic will end in the Philippines. Wow. Sabi ko, kasi pwede naman mawala ang pandemic kasi isolated tong country natin. Hindi sila niniwala. What substantiated my claim then was pagdating ng October 2021. I wanted to show, kasi sabi ko kung papayag lang sana, lamapit ako doon sa director ng hospital ng Muntinlupa. Sabi ko, Doc, kilala ko naman siya. Kung payagan mo ako, papasok ko sa ICU, I will take off my mask, I will hug the patients there, I will deal with the patients for 1 hour, then I'll go to the private room for isolation for 14 days. Kasi protocol yan eh. Kasi may contact ako eh. So, in the name of our Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, we are so thankful, grateful for this day. We humbly ask for your grace, for your blessing, and for your wisdom be upon us, especially for Dr. Alan Landrito. Lord, cover him with your most precious blood. Guide him, Lord, in everything that he do. I pray for your protection and grace, blessing, and favor be upon him. Continue to use him, Lord, especially for all his patients, Lord. Grant him all the courage, the strength, the wisdom that he needs right now. As we pray, glory be to the Father, and Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of our Son, the Holy Spirit. Amen. Welcome po, Dr. Alan Landrito, and welcome po sa aming programa Storyang Katoliko. Sa karangalan, nakapanayam ka ngayon kasi nung especially yung panahon ng COVID pandemic lockdown, ikaw yung isa sa mga doktor na palagi kong pinakikinggan. Kasi nakikita ko sa iyo yung authenticity. Wala kang pinangangalaga, parang interest sa kahit anong pharma. Kasi dati ako medrep. So alam ko yung kalakaran. Diba, lagang doktor, pag nagsalita, syempre yung alam mo, sponsorships, something like that. So ikaw, yung parang mahalaga sa'yo yung paninindigan at katotohanan. So, thank you so much, Doc, especially nung mga panahon na pandemic at nanindigan ka sa katotohanan. Yeah, alam mo, Adrian, nung panahon na yun, nasa gobyerno ako eh. Oo. Empleyado ako ng City Health Department ng Muntinlupa. Isa ako sa mga 28 doctors ng City Health Department. So, nung simula, sa kasagsagan ng COVID, I went on my own. So, bali nag-resign. Nag-leave of absence muna ako. Indefinite leave of absence. Pinayagan naman ako. Kaya, yun, tuloy-tuloy nakakapag-zoom ako noon. Nagagawa ko yung kailangan kong gawin. Pero during that time, nung nandun ka pa sa government, nagsasalita ka na tungkol dyan? Yes, of course. Kasi I noticed, many things doesn't seem to be right, no? Many things are going wrong. I think, sabi ko, parang I have to speak up, sabi ko eh. In fact, I approached several radio company noon. Sabi ko, just give me a few minutes, mag-expose na ako. Yung I have to say something. Hindi ako pinagbibigyan noon. So until October 2020, that was when Dr. Jennifer Hibbert of Canada interviewed me, and it was doon kita napanood. Yun yung unang exposure to. Foreigner pa na nag-interview sa akin. Sa YouTube din. Sa YouTube. Pero sila ba siya sa foreign media network? No, it was on YouTube. It was international, di ba? Pero yung sa network nila sa TV na labas din yun, Doc? Hibbert Health, mayroon siyang series na YouTube channel, Hibbert Health. In-interview niya ako. Sabi niya, I have to interview this doctor because he's using ivermectin. And I want to know about his experiences in the Philippines. So, she tried to contact me, and then everything started from there. Bali, Doc, bago natin pag-usapan yan, baka pwede muna namin malaman ano ba yung background mo. Sino nga ba si Dr. Alan Landrito? Saan ka ba nanggaling? Yeah, I am Dr. Alan Landrito. I am a graduate of De La Salle University, batch 1991. Sa Dasma? Dasmariñas, yes. So kami yung unang-unang batch ng De La Salle. No? Ng medicine? Ng medicine. Galing. Na-acquire niya yan ng De La Salle, yung Villa Aguinaldo College. Noong 1986, kami yung first year noon. Kami yung first graduate na Yan. Then from then on, I was working with the clinic of my dad here in Alabang. My dad is a surgeon. My mother is an OB-GYN. They were US trained.
And since I had the family already, hindi na ako nag-specialty. Pero after some time, so I was working with the family clinic. Sabi ko, may kulang sa medicine. So I went so-called out of the box. No, I tried doing alternative therapies. I had my adventure on different alternative therapies like chelation therapy, orthomolecular medicine, herbal medicine, things like that. No, so until that was from 1991 to 2012. Nag-start na ako ng 2005 ng alternatives. No, so when you integrate these alternative therapies into conventional practice, that's what you call integrative medicine. So, naging integrative doctor na ako from then. Then, nag-start ako sa government 2014 o 2013 sa Quezon Province. And then, punta ako sa Muntinlupa. Sabi ko, subukan ko dito sa Muntinlupa kasi taga-dito ako sa Muntinlupa. Yan, hanggang dumating yung pandemic. Nasa government ako. Hanggang sa nag-resign ako. Nag-resign ako. You can say retire kasi na senior na rin ako. Nung 2023. You have your wife and family, Doc? Yes, of course. I have 4 kids. Doctor din sila? Hindi. My wife is a public school teacher. Elementary school teacher. Nice. Very unusual, Doc. Kasi usually, di ba, doctor pares doctor? Yeah. Kasi kasi nga medrep ako para pag pares doktor, may minsan pedya OB yan eh. Ganyan. Yung parents sa apuan eh. Parents ko parehong doctor sila. Pero ako, gusto kong hindi laging doktor ang atmosphere ko, ang environment ko. Maiba naman. So sa mga anak mo, wala nagtuloy ng... Wala. Natapos sila ibang course pero hindi medicine. Pag-usapan natin kasi, di ba, kaya kita na-invite ngayon and nabanggit mo na honorarium ka pala ng Doctors for Life. Oh, yeah. Yeah, so, yan, shout out sa mga Doctors for Life, sila Dr. Aguirre, na nanindigan din. Usually, noon, dengue baksya pa lang yan, di ba? Panahon na yun. Nung panahon ba noon, ano ka na rin ba? Nagsalita ka na? Yeah, actually, December 1, 2020 was the day I published my book. Alam mo ba may book ako? Hindi. Yeah. Available siya national, Doc? Or... No, that time, nilalapit ko yung... Ito lang. Yeah, ito pinablish ko itong Freedom from COVID-19 Now, Prevention and Cure at Hand. You will notice, December 1, 2020 ko pa siya pinablish noon. So, I knew what to do during the pandemic. I'll tell you why. Ba't ka alam gagawin ko eh. Yeah. So, I approached the mayor of Muntinlupa. Sabi ko, I want to do something, let's make a difference in Muntinlupa. Pero sabi niya, sabihin mo muna sa sa chief ninyo. Pag pumayag siya, yung mga proposal mo, papakinggan ko. Hindi pumayag yung chief namin. And you know what happened? What happened, Doc? Sabi ko, lapit ako doon sa, I won't mention the name. Sabi ko, Doktora, of all the people, ikaw ang delikado kasi you have a cancer, cervical cancer in remission. You have comorbidity. If you get COVID, you'll fare very badly. And true to what I've been saying, pagdating ng April 2021, she got COVID and she died. Pero I was giving her ivermectin. Sabi ko, Doktora, inumin mo na ito para may protection, internal protection. She never took it. That's the problem. So, in Muntinlupa, another department had died, yung treasurer ng Muntinlupa. And that's the time na-realize ng mga konsyal ng Muntinlupa. Tama yata sinasabi ni Doc. Then, lapitan sila, hanap sila ng ivermectin sa City Health Office namin. Oh, that was the story in Muntinlupa. Pero I was never allowed to do my protocols, pero gusto ko sana. Of course, I even wanted to do a stand that time, no? I wanted to show, kasi sabi ko kung papayag lang sana, lamapit ako doon sa director ng hospital ng Muntinlupa. Sabi ko, Doc, kilala ko naman siya eh. Kapayagan mo ko, papasok ko sa ICU, I will take off my mask, I will hug the patients there, I will deal with the patients for 1 hour, then I'll go to the private room for isolation for 14 days. Kasi protocol yan eh. Kasi may contract ako eh. Just to prove na hindi ako mahahawa. I was that confident, no? Hindi rin ako pinayagan. Ito nung panahon nung kasagsagan ng COVID, Doc? Apo, anong 2020 pa yon. Ganun na ang proposal to sa kanila. Kasi gusto kong,
gusto ko sana maisang burden na the shutdown ng economy, di ba? Yes. Everything was shut down, even the schools. Yes. Sabi ko, there is a way to do that. Internal protection lang. Mag-take ka ng ivermectin as an internal protection. You will get COVID, but you will not manifest too much of that disease. Kasi ready na yung system mo eh. And I can prove what I'm saying. Actually, in March 30, 2021 was the day when I was heard in Congress. Nag-present ako sa Congress noon. Binigyan ko 30 minutes na time doon. Pinakita ko, this ivermectin has 6 mechanisms of action. So this will champion the pandemic. So diniscuss ko yung mechanisms of action. And I don't know if I mentioned even the remdesivir that we are using, that the government is using, has not a single mechanism of action. Well, this one has 6 mechanisms of action. So sabi ko, as a proposal, if we give ivermectin to all Filipinos, I would say in 2 months' time, we will cut our case by 95%. In 4 months' time, the pandemic will end in the Philippines. Wow. Sabi ko, kasi pwede naman mawala ang pandemic kasi isolated tong country. Right. Hindi sila niniwala. What substantiated my claim then was pagdating ng October 2021. You know what happened then? Ito na yung Delta. Nag-start sa India. Ito yung pinakamalakas na variant. Diba? Tinamaan ako nun eh. Yun yung pinaka-deadly na variant. So, I had the chance to have a Zoom meeting with a few doctors in India. I don't know if that's where they got the idea in Uttar Pradesh. Na sabi ko kasi, you have plenty of ivermectin in your country. Why are you not giving it to people? What are you using it for? Sabi nila, we're using it for early treatment and late treatment. No, in the Philippines, we're using it for prevention. Give it to everyone, sabi ko. And so they started giving it out in Uttar Pradesh, a certain state in India, which is compared about 240 million. It's a big state, no? Pero binigyan nila na ivermectin lahat ng tao. Most of of course, not all, pero lahat. Majority, ibig sabihin na in 2 weeks' time, yung case nila, from 30,000 daily yung case na almost to just a few tens of cases. Nice. So, it was ivermectin. So that's why I was telling to my book, title pa lang, Freedom from COVID-19 Now. Prevention and Treatment at Hand. Wow. Prevention and Cure at Hand. So, diniscuss ko dito yung protocol, how do we go about it. Diniscuss ko rin dito yung other things that we can use for severe COVID, which is high-dose intravenous vitamin C. And that has been substantiated by the other countries who were using that. No? Like, for example, this is a particular doctor by the name of Dr. Richard Cheng. He had 50 patients in Shanghai, in China. Moderate, tsaka mga severe. None of them died. 50, yung dinocument niya, 50 cases. Intravenous vitamin C. That time, wala pang ivermectin. So, I was discussing those protocols here. Ano yung nagtulak sa'yo, Doc, na ipaglaban yung ivermectin sa kasagsagan ng COVID? Paano mo napag-aralan yan? Actually, it was a general information. Monash University in Australia, as early as May 2020, gumawa sila ng study na yung na-isolate na yung virus, yung SARS-CoV-2 virus, nilagyan nila ng ivermectin. In 48 hours na eradicate yung 98% of the viruses doon. So, pinublish yun. Kaya maraming doctor all over the world came to know about it, and I was one in the Philippines, so I started looking right away for ivermectin. Sabi ko, this should be the thing that will help people kasi may study eh. So, ivermectin. Kaya, tapos, of course, tuloy-tuloy ang research. Nakita ko, may 6 mechanisms of action. Pero you know what, Adrian? Nung 2022, na-publish yan sa Journal of Antibiotics. Ang mechanisms of action of ivermectin as far as SARS-CoV-2 infection is concerned is 20 na. Hindi lang 6 pala. No? So, kaya it could have championed the pandemic. Maaga sanang natapos si pandemic. Bali, Doc, kasi common na sinasabi nila ang ivermectin daw hayop, pang ganyan. Ano nga ba ang ivermectin? Saan nga ba nanggaling yan? Kasi yun yung parang inano sa atin ng mainstream media. Alam po ninyo, ang lahat ng gamot na nilalabas sa pharmacy, no? Sa drug development, it is unethical to do, alam ba, nagsisikap ka mag-invento ng gamot o may discover kang gamot, gusto mong malaman. Before you do a human experimentation, you have to do an animal experimentation.
Hindi pwedeng walang animal experiment. Ma-establish mo muna safety tsaka efficacy sa animals. Then you go human experimentation. Pag na-establish yung safety tsaka efficacy sa human, tsaka yan lalabas sa market. Yeah. So, right away, nakita ng mga veterinarians na effective ang ivermectin in many of the diseases, lalo sa anti-parasitic property. So, inadapt na nila kaagad. Pero later on, nagkaroon rin human form na niyan kasi nakita safe din sa humans eh. In fact, to tell you frankly, as early as 1975, President Ferdinand Marcos Sr. then, nag-launch siya ng deworming program sa buong Pilipinas noong panahon na yun. So, how can you say that it is just a horse or an animal medicine when it is there? It is one of the nasa list siya ng essential medicines, list of essential medicine ng WHO. Nasa Philippine Drug Formulary ang ivermectin. So, gamot siya ng tao, hindi siya gamot lang ng hayop. Gamot din ng hayop. Just like penicillin, gamot ng hayop. Gamot din ng tao, di ba? O lahat ng halos gamot ng hayop, gamot din sa tao. So, may motibo na sinabi nila para sirain yung impression ng tao sa ivermectin at hindi suportahan ng tao. Anong dahilan kaya? It's political. We can only guess, no? Hindi naman natin mapapatunayan. Pero, kaya ko sinasabi, di ba, pandemic, nobody knows. Bago ito, it's a novel, dati nga ang pangalan niya, novel coronavirus. Right. It's a new virus. Who knows? Paano ito gamutin, di ba? So, ano dapat na attitude? You should try anything about everything na alam mo nag-work sa tawag doon empirical data, no? Based on empirical data. Kasi sinabi ng doktor doon sa ibang bansa, magaling ito, o ba't mo hindi subukan ngayon, di ba? Yun ang doon, yun ang problema. Bakit sinusuppress nila? And one of the tags sinabi la animal medicine. Di kaya dahil 40 years na siya patency, wala na silang kikitain dito? Maybe, yeah. Maybe kasi syempre they want to push other drugs na may kikitain sila. Can be like that. Kasi di ba, tama Doc, 40 years patency na siya? Apo. Di ba pag ang gamot umabot ng ganun, pwede na siyang... Kasi 1975 pa siya eh. So if you count 1975 to 2020, ilan na siya? Right. Nasa 40 plus, 45 na nga yata. Or 40. Totoo po ba na umabot sa 8,000 ang pasyente mong gumamit ng ivermectin under your care? At sa iyong estimate, ilang % po yung gumaling doon, Doc? Okay. That 8,000 figure was what I presented in Congress on March 30, 2021. Pero ang haba pa ng linawig niyan, ano? Yes. So ang estimate nila, more than 100,000 talagang gumamit ng ivermectin. Wow. Or even more. At a certain point in time, I think October, ang kanilang computation na nasa 100,000 na. Actually, may study ako unpublished. It's about 1,800 population. May represented lahat ng regions sa buong Philippines, provinces. So, ang efficacy niya in terms of prevention is about 98%. Those who were taking it, were not getting the COVID. Ganun siyang kano. Kaya, pero yung 8,000 pa lang, sinasabi ko pang parang nasa 100% eh. Pero that time, it was only the alpha and the beta strains, no? Yeah. So, kaya yung recommendation namin dati every 3 weeks, then naging every 2 weeks pagdating ng January 2021. Naging every week pagdating ng March 2021, tapos naging twice a week nung May kasi lumalabas na yung matitinding variants. Pero even with the earlier variant, the original Wuhan, yung alpha, yung beta variants, every 3 weeks pa rin ang recommendation namin, ganun na, 98% na efficacy niya. In terms of prevention yan, no? Yeah. So, ano yung concrete na evidence or testimony na nagpapatunay na effective talaga yung ABM sa COVID? Prima facie evidence. Ibig sabihin, the evidence speaks for itself. Ang dami mga tao nagpapatotoo na, for example, nagte-take sila, yung mga kapitbahay nila, puro nagkaka-COVID na sila, hindi sila nagkakaroon, di ba? Or meron nang may COVID sa bahay nila, nung nag-take sila, hindi na sila nahawa. Mga ganun ba? The evidence will speak for itself. Yeah, kahit ako, nung tinamaan ng Delta, talagang bagsak ako. Talagang lakas. Ang ginawa ko lang, araw-araw, 4 tablet a day. In 3 days, nawala yung lagnat ko. Tapos, wala pang 1 week. Okay na. Maraming ganyan stories. Actually, meron akong isang patient sa Sampaloc, Quezon pa.
Actually, hindi ko directly patient Meron lang akong tawag ka sa kanila sa mga nagdi-distributor, distributor, tawag ko delivery channel. Deliver nyo yan kung saan nyo nangangailangan. So apparently this patient, kilala ko kasi kapit-bahay ko doon sa Quezon. Bukid ko. May bukid ako doon. Yung bukid sa may-ari. So na-COVID ito. 60 plus na male. Dinala sa hospital doon. Lukban. Dinidescribe niya, Doc, pag humihinga ako hanggang dito lang yung hangin, hindi na bumababa doon. Grabe, Ang oxygen saturation umabot na ng 60. Umabot na ng 60. Grabe, Tapos, nag-aantay sila na dalhin siya sa Lucena kasi wala raw silang facility para intubate dito siya, walang remdesivir, dadalhin ng Lucena. So, sabi ng delivery channel ko, ano inaantay natin? Ba't nag-aantay tayo? Wala tayong ginagawa. Mag-take kayo ng ivermectin. So, nag-take ng ivermectin. Ang below 16 na, nasa 56 na yata. Yes. Ang oxygen saturation. Binigyan ng 6 na capsule ng ivermectin. Pagdating ng hapon, nasa 92 na. Yung kanyang oxygen saturation. Grabe. Hindi na kasi high dose na. Doon namin nakita yung itaas yung dose magre-respond siya. So soon thereafter, nag-evolve rin yung protocol ng treatment namin. So maraming mga pasyente ayaw nang magpadala sa ospital. Some were really severe, no? Sa bahay na lang. Tapos naka-zoom ako, dinaguide ko sa kanila, sige, itaas ninyo. Yung iba umabot ng 16, 18 capsules, 20 capsules, pero yung severe COVID nila na-reverse. Without the need to go to a hospital that time. Wala bang overdose ng ivermectin dito? Ang sinasabi lang LD50 niya is estimated at 10 mg per kilogram body weight. So, ibig sabihin, kung 60 mg yung pasyente, 600 mg ang LD50. Pag LD50, sa 50, lethal dose 50, sa measurement yan sa ng gamot. Yung 50% ng animal subjects na binigyan niya, mamamatay sa ganun dose. So, LD50 is 10 mg per kilogram body weight. So, mataas. So, kung average 60 kg, 600 mg, so wala namang kaming inaabot na ganung dose. Highest dose na nag-take sa Philippines, alam ko nasa 300 milligrams. Parang may narinig ako mas safe pa siya sa paracetamol. Of course, yeah. It's one of the safest medicine. At ito hindi alam ng mga tao. It's a wonder drug. It's a true wonder drug. So, kung i-google nyo yan, ano ba yung wonder drug? Actually, there are only 3 wonder drugs. True wonder drugs, no? Number 3 is ivermectin. The first one is penicillin. Second is aspirin, and number 3 is, ivermectin. Don't you know the one who discovered ivermectin was awarded the Nobel Prize because of the discovery of ivermectin? He won the Nobel Prize on physiology and medicine because of the discovery of ivermectin. Taga-Japan yan, di ba? Yeah, his name is Dr. Satoshi Omura. Kung talagang maraming gumagaling during that time sa ivermectin, Doc, bakit pinipigilan ng DOH, FDA? You better ask them. Pero ganito ang ano ko lang naman very irrational that pinigilan very unreasonable. So I don't know what's their reason but nila pinipigilan. To tell you, Adrian, DOST, Department of Science and Technology, gobyerno yan gumawa ng study on virgin coconut oil. Hindi sinama sa protocol ng DOH. Pero it was a valid study. It's the scientific study na effective si virgin coconut oil. Sa COVID, yeah. So, I would believe definitely so na talagang effective siya. Kasi, do you know that the best treatment for shingles, so viral infection, yung regardless ng chickenpox, is VCO, virgin coconut oil. Tawag dyan medium chain fatty acids. Comprised of caproic, caprylic, capric, and lauric acid. Very effective yun sa mga viral infection. Even na-prove ng DOST na effective. Hindi rin ginamit ng FDA, ng DOH. Hindi rin endorse, di ba? It's my idea bakit hindi nila I don't know if I can say it here. Sure, Doc. Pwede naman natin cut kung tingin mo. Ganito, they want to bring out the vaccine. And the vaccine can only be, kasi pag vaccine dapat 8 years yung trial din. Right.
Hindi pwede siyang bigyan ng certificate of product registration. Ang bibigay lang sa kanya is emergency use authorization. Pero, emergency use authorization can only be issued on the premise that there is no available, safe, and effective treatment. Right. Oh. So, pag may in-accept sila, sinabi lang safe, effective si ivermectin, So, hindi na pwede yung ano. hindi na illegal na ma-issue emission ng emergency authorization si vaccine. Yeah. Yun ang reason, no? Nakareceive po ba kayo ng mga legal threats, warning o pressure mula sa government or medical boards para itigil ang pag-distribute mo ng ivermectin? None that I know of. Pero may mga lumabas na, for example, there's this, daming mga logo eh. Tatlong hana yung logo. Nandun yung Makati Med. Several institutions, pati Obstetric Society, di ba? Iba-iba. PMA, DOH, FDA, nandun. Ang dami mga logo na. Tapos kinukondemn nila yung ivermectin. So, ngayon, yung legal threats, they do it subtle, very subtly. Yung mismong ivermectin form ko, yun ang laging nasa picture na nilalabas nila. Yung yellow. Pero as far as threats, wala naman akong parang direct ganyan, wala namang direct na sa akin na threat. So wala namang ganun. Legal yung i-distribute ng ivermectin dito to? No, actually, siyempre kine-question na yung FDA approval din sa akin. Sabi ko, I have applied for the certificate of product registration sa FDA. I have complied with all the requirements. Hindi lang nire-release. That's the thing. So it took a while bago nila in-approve yung yung application ko. Na-release yung application ko noong December 20, 2021 na. So, bakit ganun katagal? Kasi kailangan daw 6 months yung maximum 6 months. Lumampas na ng 6 months. I have to go to ARTA, Anti-Revenue Authority, under the direction of Belgica, no? Belgica. So, nagkaroon kami ng Zoom with the FDA representative. Nandun ako. Pati yung manufacturer. So, tinignan niya. So, sabi niya, 6 months na. Kompleto naman requirements ni Doc. I-release niya. Napilitan silang i-release. Yung cerebral vaccine. So, finally, I got an FDA approval. Wow. But, wow nga. Pero it was short-lived. 6 months lang binigay sa akin. And i-renew ko, sabi lang, you have to do all the tests all over again. It cost millions, Adrian. Alam mo, millions yun. So I don't have that kind of money para mag-study o gawin uli yung mga studies na yan. Grabe. Oh, yeah. If I'll give the figure, you will not believe it. Ang mahal isang test lang. Ilang milyon. Yeah. We're not talking about 1 million here. We're talking about Pero matagal ka na bang gumagawa, nagpo-produce ng ivermectin? No, ito lang pandemic. Pandemic ko lang rin nalaman siya eh. No? I've been capsulizing my own medicine which I give to my patients. Kung hindi sila available sa market, I make my own. Yeah. Paano mo hinarap yung mga backlash mula sa mainstream media at kapwa-doktor na tinatawag ka misinformation? Yeah, actually, during that time, Adrian, you won't imagine how busy I was. There were times 3 hours na lang ako nakakatulog. Busy yung phone ko. Tapos, alam mo yung Zoom ko, 3 times a week yun. 1 o'clock in the afternoon. Abutin pa ng 11, 12, minsan maabot pa ng 1 a.m. na yan. So, I was so busy pagka hindi naman gano'n. Daming phone calls, daming online consultations. I was so busy, hindi ko na alam na tinawag pala nila akong misinformant or ano pa yung tinawag nila sa akin. Dangerous. Dangerous. Yeah. Hindi ko nga alam na tinawag nila akong ganyan. Pero aware ka yung nasa mga media, yung sa ivermectin. Yeah, alam ko naman yun na siyempre, may mga interviews rin ako noon tapos nakikita ko rin yung controversy pero wala na akong ganung time na para malaman pa yung iba-ibang mga dinig ko nga mayroon daw mga threat na alis ng lisensya. Yes. Narinig ko din yan. No? Hindi ko na nabigyan ng pansin yung mga yun kasi busy na ako. Yung time na yun. Kilala mo si Dr. Iggy Agbayani? Yes, of course, yeah. Yeah. Naging close kami kasi during that time, di pa ako kasama ng CDCPH. Tawag nga nila sa akin sa CDCPH, that's the Lone Wolf eh. Ako rin si Lone Wolf kasi sabi nila, all of a sudden, in-invite nila a few days before February 23, 2021. Doc,
which we are going to Cebu to meet with Governor Gwen Garcia. We want you to be with us. We'll buy your ticket. O sige, sama ko. Doon ko lang sila nakilala. So isang maghapon lang kami doon, kinabukasan, trip back. That's the time nag-usap kami ni Iggy. Magkatabi kami sa aeroplano, bakante yung gitna namin. So the whole flight, nagkakilala na kami, naging close na kami kaya from then on ni Doc. Yeah, nakakalungkot lang yung nangyari sa kanya eh. Yeah, but he's a very good doctor. Yung mga, he's an orthopedic pero nag-aaral siya ng nutrition, nag-aaral siya ng so many things. Doon nagkapalitan kami ng mga ano doon. Yeah. Yung question na to, Doc, I mean, dati conspiracy to, pero parang di na conspiracy na ang COVID daw eh. Parang ginawa talaga ng China. May ganyan ka bang awareness during that time? Sa Wuhan? Yeah, kasi nakikita naman natin sa social media yan. Sa US. Sa mga ano. Pero, ang concentration ko noon, I want to give the necessary therapeutics, preventics sa mga pasyente. So, yung mga politics behind things na ganyan. So, wala na ako masyadong panahon magtuon ng pansin dyan. Pero, one thing na masasabi ko ganito, no? Yung spike protein itong coronavirus, right. It's what gives the pathology, no? The disease, yung cytokine storm, yun ang nagbibigay ng, yun ang masama. Asawa ko nga doon, that's the venom of this virus. Yeah, spike. It's made up of 1,200 polypeptides. Peptides. So, ang nangyari, of all the combination, bilhin mo 1,200 yan, 1,200 combination. Exact siya doon sa ACE2 receptor ng cells. Karamihan ng organs natin, ilan lang ang organs natin ng walang ACE2 receptor. Exact siya. Kaya pag nag-latch siya doon, parang lock and key yan, mabubuksan niya, makakapasok sa cells. So, can that happen by chance? So, yun ang question ko eh. Paano by chance nangyari yun? Pagka dinown-regulate mo si ACE2 receptor, cascades of all the metabolic syndromes labas. Kaya mga pasyente, siyempre, pasok yung virus sa lungs, no? So, cytokine storm muna. Pero, in case yung virus nakapasok sa circulation, iba-ibang syndromes na yan. Na-heart attack pasyente, na stroke, nag-accentuate yung diabetes, iba-iba, di ba? So, kasi yung dinown-regulate yung ACE2 receptor ng mga cells. Medyo scientific ito, pero if you can just imagine, lock and key siya, nabubuksan niya kasi exact yung configuration. Paano by chance nagkaroon ng exact configuration siya? So it can be man-made. Wow. That's why I think it was man-made. Pero we were in the middle of an emergency. Ang mahalaga masolusyon na siya. Speaking of spike protein, kasi parang ganyan din yung nangyayari sa COVID vaccine, di ba, Doc? Parang yan din yung, di ba, pag nagkakaroon sila ng spike protein sa katawan pag na-vaccinan. So, maraming Pilipino kasi ngayon nabakunahan ng COVID vaccine. Ano po ang mga napapansin yung mga common health complaints after nilang mabakunahan, Doc? Okay, before I go into answering that question, yung binanggit mong spike protein, that's the very idea. Sabi ko nga, bakit bibigyan mo ng mRNA? It's a genetic material, no? That will encode the ribosomal complex to produce the spike protein. So, ang pag in-inject yan, lalo na yung mga mRNA, kahit yung mga vector vaccine, dadami ang spike protein sa katawan. So, yung spike protein ng binom nga ng virus, although hindi siya virus, kasi bahagi lang siya ng virus, hindi siya magre-replicate, pero our own bodies keeps on producing the spike protein. And tinanong nila, ganong katagal yang magpo-produce? Hanggang ngayon nakikita nila may ang taas ng antibodies ng mga dapat magsa-silent down na rin yung antibodies, tapos na yung pandemic But ang taas-taas pa rin yung antibodies ng mga pasyenteng nabakunahan. So it only shows one thing. They are still producing lots of spike protein. Now I've been saying, yung spike protein, pag may spike protein, ida-down-regulate yung ACE2 receptor. Pag di-down-regulate mo yung ACE2 receptor, lahat ng metabolic syndrome lalabas. Kaya nga, kagulat, starting 2021, when they started the vaccine, daming mga taong namatay. Ang tawag doon, excess deaths. We have an excess death of 250,000 on that particular year alone. Pwede yung pakita, Doc. Yeah. This is a chart that I prepared. Tawag dyan, excess deaths. Actually, I had the chance to be invited as a resource speaker
by Congressman Dan Fernandez on his move to propose to Congress to do an investigation on the excess debt. 5-year pre-pandemic, yung total debts of all causes, in average ko, pinlat ko sa blue. Tapos yung actual, ayun siya. So yung yellow, just a little segment, yun yung COVID debts. So in-isolate ko rin siya. Kinuha natin yung number ng excess debt, that's 388,000 plus 388, 347 to be exact. Wow. Excess debt. Ano ang cost niyan? So, during that congressional hearing, I was there. Dr. Romy Yano was there. Dr. Jody Salvacion was there. And several others. On the other side, nandun sila Dr. Francisco Duque III, DOH Secretary. Nandun si Dr. Salvania. Representative ng DOH, ng FDA, ng iba-ibang sangay ng gobyerno. No? So, nag-explain sila. So, ang sabi nila, kasi tinanong sila direktamente nung isang congressman doon eh. Ano bang dahilan? Sabi nila, ano po ito? Chronic illnesses. Okay. Okay. So, ano ba yung chronic illness? Ito yung dati ng kinamamatin na tao, diabetes, hypertension, stroke, and all that. Ito naman, sabi, totoo naman, yun naman talaga eh. Right. Pero ang question, if it's chronic illness, they're supposed to die kasi chronic nga eh. They're supposed to die 5 years, 10 years, 15 years from now. Why are they dying today? Bilis. But something is accentuating or hastening the process, or the pathologic process. This process. Yun. So, we know that is coming from vaccine. From the vaccine. And then, sabi ng isang congressman doon, sabi kayo nung sabi, yung vaccine ng dahilan, wala naman kayong histopathological, wala kayong biopsy or histopathological. Yes. Meron po. Come the next hearing, Dr. Jose Palmero of NBI, Forensic, showed 3 cases of young people dying from myocarditis, histopathological proofs. So, ngayon, miskin ngayon, ang dami kang madidinig. Ano yung nakita nila, Doc? Yung heart. Yung slide ng heart. Nakita ng spike protein, ano? No. Kasi ang myocarditis, inflammation of heart, we know it in med school, pero we never saw it. In my third year practice, hindi ko nakita yan sa ano. It's a very, very rare condition, but naging common na siya. So, association lang, ba't ngayon lang? Pero, kasi even before pa na-release yung vaccine, yung mga experts sinasabi nila, magkakaroon ng myocarditis because of this vaccine. Yes. Mag-i-inflame yung heart muscle. Yung heart cell, yung cardiomyocytes, yung cells man yung heart muscles. So, ang problema kasi dito sa myocarditis, kasi bata pa, mag-heal siya. Pero yung parang scar area na yon, kasi you will be hearing a lot of mga athletes, they are on the peak of their physical fitness, But suddenly they in a competition, biglang they drop dead. Mabagsak. They drop dead. I mean, maybe they'll die a few hours thereafter, pero they're dying. Kasi areas ng heart na talagang nag-heal na, pero hindi na maganda yung flow ng kuryente doon. Ang heart natin may kuryente yan, diba? May electrical yan. So, mag-fibrillate siya. Pag hindi siya na-convert ka agad, hindi siya na-defibrillate, mamamatay yung pasyente. Ganun ang nangyayari sa kanila. Yun ang problema sa myocarditis. Gumagaling, pero yung naiwan na heart, for life, may problema yun. Hindi mo pwedeng i-challenge yun ng sobra-sobra mag-fibrillate. Bakit kaya yung cause ng MI yung sa vaccine, Doc? Myocarditis sa mga cause. Yun ang sabi ng mga experts na it can cause that. Ang pangunahin na nagsasalita niya, si Dr. Peter McCullough hanggang ngayon, is the most, in his field, sa intensive, saka sa cardiology, he's the most prolific writer, authority yan sa cardiology. Siya sinasabi niya, siya mismo nagsasabi na talagang yung myocarditis ang isa sa naging complication nitong vaccine na ito. Pero yung pinapakita namin dito, kasi meron akong chart dito, kung hindi naman makita sa camera. Yung short term, ang lalabas blood clot. Kung may blood clot, may thrombosis, may stroke, may heart attack, may pulmonary embolism. Of course, may anaphylaxis dyan, may myocarditis dyan. First 30 days, people can die from that after the vaccine. And we have seen that. Wow. So, dito, kung nakita nyo itong sinasabi ko sa March 2021, yun yung matindi ang kasi karamihan doon acute yung short term cause of mortality. If we look into the monthly breakdown of that year, January, February, ganyan pa. Pagdating ng March, nag-spike na hanggang sa
December. Oh, but biglang tumaas ng March. March was the start of the vaccine rollout. Rollout. Yeah. So, we will be expecting may excess debt for the next Actually, 10 years. 2023 pa lang, 2023 lang yan. Meron, yung wala pa 21. 24 to 25, no? Wala pang 24, 25. Pwede rin pakita, Doc, itong kapila, yung Ito naman. medium term. Medium term naman, ito yung vaccine-induced immunodeficiency. We're seeing that, no? Kasi dati ang alam natin, AIDS, no? Acquired immune deficiency coming from HIV virus. Pero itong SARS-CoV-2 virus, nagbibigay din siya ng immune deficiency. Pero yung vaccine mismo ang, kaya VADES ang tawag, no? Yung antibody dependent enhancement, ano ibig sabihin yan? Nasabi namin nun kasi, ang mga tao, hindi natin mapipigal, malalanghap nila yung virus. Kasi maliit 0.8, lulusot nga siya sa face mask So malalanghap nila yun, magkakaroon na ng immune response. Siyempre, mag-react ang immune system natin. At magkakaroon na ng natural immunity. Kung may natural immunity na, o yung iba talagang nagka-COVID na, bumaling na, tapos babakunahan mo, itong lalabas, antibody-dependent enhancement. Kaya nangyayari, over and over again, nagkaka-COVID ulit sila. Kagaya ngayon, sabi nila, ang dami may COVID ulit. Yes. It is because, tingnan mo, puro vaccinated yung nagkaka-COVID ngayon because of the antibody-dependent enhancement. Same thing will happen with dengue siya. Di ba binakunahan yung ilang tens of thousands of children? 700,000 if I can remember right. 700,000 children, age 12 years old, average nila 12. Binakunahan ng dengue siya. That was in 2016. After a few months, nakita yung complication, 600 na plus ang namatay. When they look into the background, this 600 children, meron silang history na nagka-dengue na sila in the past. So meron natural immunity, binigyan mo ng artificial immunity ng vaccine, hoping to get an artificial immunity, what you get is antibody-dependent enhancement. So namatay. Can you imagine, namatay yung 600 na mga bata? So that prompted the Senate to have a Senate investigation on dengue siya. Kaya next year after that, that was 2017, binan na yung dengue siya. So we should have learned our lesson. Sa Philippines nangyari yung tragedy na yun, di ba? Minensyon ko sa buko yun na haven't we learned from the dengue siya tragedy? Tapos yan ang gagawin natin. Yan ba mangyayari sa Pilipinas? So, anyway, sumunod tayo sa protocol ng WHO. DOH natin, sinunod yun. So, niroll out nila yung vaccine. Long term, for the next 10 years, people can have cancers, severe, fatal autoimmune disorders, and that's what I'm seeing here. If you go into my several rooms, there are people there on intravenous vitamin C. These are cancer patients. These cancer patients their cancer started only after they got the vaccine. Ang taas ng association na yung vaccine ang talagang nag-trigger ng cancer na yun. At saka, nakakalungkot. Ako, alam mo, Adrian, ako, gabi-gabi, araw-araw, na lungkot ako kasi paano natin tutulungan itong mga taong to? Para ang pakiramdam ko, parang nasa gera tayo. Ang daming putulang paa, nasabugan ng kung ano, ganyan, daming may mga cancer na. Ganun ang dinadanas natin mga doktor ngayon, mga advanced cancer. Nagka-cancer ng November lang. Last year, ngayon, stage 4 na. Ang dami yung mga pasyente ko, nandito sa kwarto, ganyan yung karamihan ng pasyente ko. Meron isang pasyente dyan, severe autoimmune disorder, ulcerative colitis. Nakuha niya yun. Alam mo yung large intestine niya, punong-puno ng ulcer yun. So, dumudumi ng dugo, mamamatay sila sa bleeding. So, I have a way to handle these patients sa autoimmune. Mas madali yung gamutin Second session lang sa akin, di na nagdudugo yung pamilya. He's been bleeding for so many months, no? Pero yung cancer, yun mahirap. Miski sa ngayon, challenge sa akin, napakahirap gamutin ng cancer. Pero may nakita ko na gugamit ng ivermectin, gumagaling ng cancer. Yeah, that's the reason why they're coming to my clinic. Sabi ko, hindi naman po ako oncologist. Sa oncologist kayo pumunta. Kasi, pero most of these pain, they run out of options. Hindi na nakina yung adverse effect ng chemo. Hindi na rin pwede surgery. So, wala na silang option. So, they're looking for alternative therapy. So, I'm giving them high-dose intravenous vitamin C. Yung sinasabi mo, ivermectin with fenbendazole, mga ganyang protocols.
So that's what we're trying to accomplish here. Yeah, may napanood ako sa breast cancer. Gumaling. Yeah. Parang stage. May mga ganyan, no? Sa stage, di ba, mga sinasabi lang, mga stage 4 na parang galit ng ivermectin, fenbendazole, no? Or mebendazole, whatever. May magagawa pa po ba ang mga taong nabaksinan na ngayon ay nag-aalala? Pwede po bang i-detox ang katawan mo mula sa possible vaccine effect? Yeah. Kaya na sinabi ko, ang problema kasi sa vaccine na ito, 3 ang pwedeng panggalingan na disease, no? Number 1 is the spike protein. So we can detox the spike protein simply by giving them ivermectin daily. Ang recommendation ko, intensive ka, once a day, every day for 1 month. One tablet lang. 1 capsule, for 1 month, then every 3 days thereafter for the next 7 months or even more. No? So, para ma-spike protein detox. Secondly, cause na pathology na bibigyan ng vaccine is the heavy metals. If I discuss the heavy metals, pag na heavy metals yung vaccine, magugulat kayo, no? So I do chelation on them. I do give them EDTA with DMSO-therapy. Na-handle yan. Thirdly, meron pang mga components yung vaccine na medyo mahirap nang i-handle kasi unang-una hindi rin natin alam yung ano ba yung mga yon, no? For example, like this polyethylene glycol. Nasabi ng mga experts saka yung mga ibang whistleblowers, meron yan. Yung iba ng whistleblowers sinasabi may graphene oxide dyan, no? So, yung iba naman, yung lipid nanoparticle, totoo naman, yung lipid nanoparticle, totoong meron yan kasi hindi makakapasok si mRNA sa cells kung wala si lipid nanoparticles. So, itong mga ito, iba naman ang approach yan. Ito yung gagamitan mo ng nattokinase, ng mga turmeric, mga herbals na gagamitin dyan. So, yun ang ina-address natin ngayon dito sa ano. Ako nag-open itong orthomolecular clinic na ito. Yeah. Na makikita sa Alabang. Yeah, dito sa Alabang po ito, sa Ayala Malls, South Park Center sa ground floor. Yeah. Doc, sa tingin niyo ba may pananagutan ba mga doktor at expert na piniling manahimik kahit may alam silang hindi tama? Iba-iba, no? Kasi may mga doktor na alam nila, pero hindi sila makapagsalita. Kasi, siyempre, nanako sila, no? Aalis sila ng lisensya. Yes. Oo. So, pero ibig sabihin, alam po ninyo, bilang mga doktor, sinumpaan natin na kung may nalalaman tayo, gagamitin natin sa pasyente para dugsungan ng buhay o iligtas ang pasyente mula sa kamatayan, di ba? Sa buhay. So, kaya nga, nagbago na ngayon tinatawag na landscape ng medicine ngayon no? Mga tao walang tuloy ng trust sa doctors kasi parang wala silang masyadong nagawa. Sumunod lang sila sa kung anong dinidikta ng gobyerno. Pero meron din mga doktor kasi na sinunod nila paniniwala nila kaso nga mali yung napaniwalaan nila. Okay? So naniwala sila na yung bakuna yung talagang solusyon, yun ang tama. Alam mo, sabi nga, itong vaccine parang religion ito Sa pagdating sa sa medicine parang sacred ang vaccine kasi throughout history, for example, na-eradicate yung polio, na-eradicate yung smallpox. Yung mga sakit na nawala, di ba, natanggal, no? So, hindi na nakikita. Kung nakita man, very isolated cases na. So, sa medicine, parang tinuring ito na holy o sacred tong bakuna. So, blindly, pag sinabing bakuna, mga doktor gustong bakunahan. Pero, iba kasi itong nangyari itong SARS-CoV-2 vaccine na ito yung mga mRNA. Sabi na bagong technology ito. Hindi pa ito nasubukan dati. Experimental ito. Kaya nga, sabi nga sa ating batas nga sa Pilipinas, yung Republic Act 11525, yun yung COVID-19 Vaccination Program Law, no? Yeah. Na pinirmahan ni President Duterte at ng mga senador. Kasi nilagay doon na experimental vaccine ito. Kaya nga may batas na ito na ganito para utusan ng PhilHealth na magbibigay ng kabayaran sa mga tao na magkakaroon ng permanent disability, hospitalization, and deaths. At ang mismong FDA natin, sometime July 2022, kung hindi ako nagkakamali, kinonfirm na niya meron ng 2,800 deaths. Pero yun lang yung confirm. Maraming hindi naman aware na namatay sila gawa ng vaccine. We believe much mataas yung number, no? Even alam ng gobyerno natin, alam ng batas na experimental tong vaccine na ito. Kaya ang tanong, may pananagutan ba? Kasi ganito, ang mga doktor sa training pag-aaral ng medisina, nagiging compliant yung mga doktor sa sobrang daming pinag-aaralan,
kung ano yung protocol na dyan, sinusunod na lang. Sino nagdidikta nitong mga protocol sa paraan ng paggagamot? Pharmaceutical research. Right. Dikta ng pharmaceutical, no? May funding. And may funding. Tsaka yung sa med school pa lang, sa medical academy pa lang, yung mga pinag-aaralan ng mga medisina, usually may mga studies yan, mga based on studies, kung paano gamutin. Pero sinong gumawa ng mga studies na yun? Karamihan pharmaceutical funding, mga institutions ng mga schools din ang gumawa ba? Or mga hospitals, no? Pero, isa sa mga nakikita ko dito, isa ring weakness ng mga doctor. Kasi, pag sinabing technology, high technology, medyo nakakalula eh. Parang you tend to believe, mataas ang technology yan, hindi yan. Right. Example ngayon, halos sambahin si AI. Yeah. Diba? For intelligence. Hindi lang, si AI pwede ring maging detrimental sa buhay ng tao. May itutulong, pero may masama ring maibibigay pag hindi natin alam dahil siya, di ba? Ganun din si vaccine, ganun din yung medical technology, di ba? Maraming mga procedure na dinig ko, kaya ng simple procedure, nagiging complicated kasi gusto nila yung technology. May mga doktor na talagang sinasabas yung technology. Siyempre, hindi natin masisisi kung ganun ang naging pananaw kasi marami naman talaga na itulong ang technology sa medicine, di ba? Pero, dapat, meron pa rin tayong critical thinking. Yun ang nawala. High technology, favor, ano na agad yan di ba? Beneficial na agad. Pwede mental fang maging effect niya, niya. Parang naging passive ang mga tao na magpabakuna lang na magpabakuna eh. And siyempre, ang mga tao makikinig lang sa doktor nila. Diba? Yun. Pero marami mga tao kung alam na talagang nagsusuri, nag-aaral. At mas naging critical pa sila, mas critical thinker sila kaysa sa mga doctor. Yes. Of course, maraming doctors din na talagang critical thinker like Doctors for Life, yung mga doctors sa CDCPH. Yeah. Tapos during that time, pag hindi ka raw nagpa-vaccine, makasarili. Ganyan. Yeah. Pero natatawa na lang kami pag sinasabing gano'n na pag hindi ka napabakuna, ini-endanger mo yung ibang tao. Tama. Walang basis yun eh. Kung totoong effective yung bakuna na yan at safe yan, at hindi ako nagpabakuna, sarili ko lang ang mapapahamak, hindi yung iba. Kasi nagbakunahan sila, parang nangyari pa yung nabakunahan, natatakot pa siya hindi bakunado. Bakunado ka na nga, dapat protektado ka na, dapat hindi ka na matatakot, di ba? Minsan nakakatawa na lang yung mga kaisipan no? Mali ang naging connotation sa kanila or kanilang understanding. Pero during that time, hindi ka natatakot matanggalan ng license, to? Of course, mahal ko yung profession ko, yung lisensya ko, pero magre-retire na ako Alam mo, Adrian, kahit tanggalin na lisensya ko, maraming pa rin pasyente pupunta sa akin O mabibilang ba nila ako kung ako nagagamot ng pasyente na walang lisensya? Yung pasyente yung pumunta sa akin, gagawin ko lang ng informed consent yan Nakalagay sa informed consent. Alam namin si Dr. Landito walang lisensya pero gusto namin magpagamot sa kanila. Fundamental right of patient to choose their own doctors, di ba? So, I didn't care during that time kung kalisan yun. Sinabi ko yun sa public, di ba? I don't care kasi napuno na ako, sobrang sinasalansang nila si Ivermectin samantalang ang dami na iligtas ni Ivermectin. O miski ngayon, kung gusto lang akong tanggalan lisensya, okay na. Magre-retire na nga ako O di... Sayang naman to clinic mo. Oo, siyempre, senior na rin ako. Like, for example, May 9, that was the 7th class. I've been teaching doctors whatever I know. Nibigay ko na lahat ng kaalaman ko sa kanila. Kasi I got this knowledge, this understanding sa practice ko from experience, from theory, tapos tinignan mo paano may practice. So, I'm just giving it, giveaway na. Para ganon. Para pag umalis ako, hindi na masabi na, nawala na si Dr. Landito, hindi mo na. Iniwan ko na yan sa kanila sila na gumawa. Yeah. Panahon na nila yan, hindi ko na panahon yan. Right. Ganon. And Doc, hindi po kayo Katoliko, pero ang paninindigan nyo halos kapareho ng mga Catholic pro-life doctors. Paano po nakaka-apekto ang pananampalataya nyo sa inyong mga desisyon sa buhay, Doc? Alam mo, Adrian, maganda yung tanong mo, Nung nagkaroon ng pandemic, lahat ng relihiyon nahati May mga, alam mo, Catholics. May mga Catholics doctors, naniwala sa Ivermectin. May Catholic doctors galit sa Ivermectin. May mga Catholic doctors na naniwala sa vaccine. May mga Catholic doctors na ayaw ng vaccine, COVID vaccine. Hindi lang Catholics. Lahat ng relihiyon, ganyan Kahit yung relihiyon ko, ganyan din. Pero sa relihiyon ko, sinabi sa amin, personal decision kung magpabaksin ka
Huwag mo influence yung isa na ayaw magpabaksin. Kung ayaw mo naman magpabaksin, huwag influence yung isa na gustong magpabaksin. So, personal decision. Neutral. No? So, when the thing is, ang mga tao, iba't ibang relihiyon ng pinangmulan, makita mo talaga, yung binanggit mong term pro-life, they really love life. No? Gusto nila. It's a God thing. It's God-given na gift ni God sa atin yung life. It's sacred. Dapat ingatan natin. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay na mapapahamak ang buhay natin. So kung talagang mahal natin ang Diyos, mamahal natin yung niregalo sa ating buhay. Iingatan natin yung buhay natin. Di ba? So, I don't think it differs. Universal ang tao. Ano man ang relihiyon, dapat pro-life yan. Yeah. Speaking of vaccine, kasi tama po, Doc, kasi nga bigo pro-life. Ang nalaman ko talaga yung mga vaccine na ginagamit dyan is from aborted fetus, Doc? Some of them sa development ng vaccine, they need to look to get a live fetal kidney, for example. Ganyan, no? Meron ganyan, no? So, halos po ba lahat ng vaccine yan yung ginagamit? Not always. Yung sa COVID specifically? I'm not familiar about that. Pero nadinig ko may ganyan nga, pero hindi ko na-verify yan. Pero kung may ganyan, siyempre, that's against life. Yeah. Magagalit ang creator of life sa mga na gumawa ng vaccine na yan at doon sa magsusupport niyan at gagamit ng vaccine. Kasi nabanggit ko yan, nung na-interview ko sila, Dr. Aguirre, ang diniscuss nila nun yung sa mga newborn infant. So yun yung sa mga vaccine ngayon yung ginagamit nila, Doc, na may ganung may ganung ingredients na galing aborted fetus nga. Merong sa development ng vaccine, merong ganon. During the research period, they have to sacrifice certain fetal organs. So how can they get a live fetal organ? They'll get it from an aborted fetus, di ba? So may mga sinacrifice silang na ganyan. So they are blood guilty. Right? Yeah. So we don't want to take part with their blood guilt. So if we're patronizing or we're supporting or we're using what they have gotten through that, in some way, may part tayo sa guilt doon. Yeah. Ano pong ginagawa niyo, Doc, na manatiling matatag despite ng mga pambabati ko sa'yo sa practice mo? Unang-una, hindi ko naman sila pinapansin. Hindi ko nga alam na may mga ganyan. Maraming nagsasabi sa akin, maraming ganyan. Pero I'm just doing what I know which is right, which will help people. So I'm busy. I'm so busy for all of those. Wala akong panahon sa mga kumukontra or ano. No? So mahalaga, kasi ganito, Adrian, you know what's the greatest reward for a doctor? Yes, Doc. When you are seeing your patients are getting well. When your patients are getting cured. Amen. No amount of money can pay that. Right. Yung sermon. And then, of course, as a doctor, you don't believe na ako nagpagaling yan. No. Alam mo na limited lang yung knowledge mo. Naging instrument ka lang, no? Ng great healer, no? The greatest physician, which is the Almighty above. And kung sakaling may panibagong health crisis ulit, anong konkretong dapat tandaan ng bawat Pilipino para di na maulit yung parehong pagkakamali? Ang problema nga, hindi nga nila tinanggap na nagkamali sila eh. Yun ang problema eh. Ayaw na nilang pag-usapan ng COVID ngayon, ayaw nilang pag-usapan na yung bakuna, pero ang tanong, natuto ba tayo ng lesson doon? No? So, ang tanong mo, ano ba ang dapat gawin para ma-preempt or para na maulit? Yung sudden death na yun. So, sana yung nakikinig sa video na ito, alamin ninyo saan nagkamali ang mangyari ngayon. Kasi, maybe hindi kayo aware, pero ang dami-dami naming pasyente na may mga cancers, may mga autoimmune disorders, iba't ibang mga sakit na hindi namin nakikita dati yan, na ganyang kadami. Yung mga iba't ibang mga rare forms of nandyan na ngayon eh. Nagsimula lang nung nilabas ng vaccine. So, susunod na naman nilang gagawin, maglalabas na sila maraming bakuna. Nung kailan lang, mga 2-3 months ago, kinukontra namin, bakit ilalagay mo pang kasama sa routine basic immunization yung anti-rabies sa mga bata? Wow. Oo. Grabe. Ginawa yan ng DOH natin. Pero sabi na, alam ko yan kasi nag-propose ako ng treatment sa RITM tsaka sa San Lazaro ng yung full-blown case of rabies. Meron akong treatment dyan eh.
Pwede mo ma-share? Kasi that's 99.99% case fatality rate. Kasi lahat ng nauwi sa full-blown rabies, 99.99% of them will die. Yes. So almost 100 dyan na walang survive that. Pero meron treatment pa rin dyan na kung pinopropose. Kaya alam ko yung statistics. Sa Philippines, that was 2016 nung nag-propose ako. Ang namamatay sa Pilipinas ng rabies is only 250 to 300. Gayon, less pa kasi ang dami naman nating tinatawag na PEP, post-exposure prophylaxis. So, ngayon nasa 200 to 250 na lang. Para maglabas ka ng ganyang vaccine na magkokos ng billions of pesos, just to save the 200, meron tayong magandang pang-save dyan. Okay, intensify lang natin yung PEP, yung post-exposure prophylaxis, yung bakuna kapag nakagat na di ba? Ba't mo pa iyaan sa bata? Pwede siguro sa adult, wag naman sa bata. Kawawa na yung bata, di ba? Yun. Yung naging parang religion si vaccine na hindi naman dapat. Masyadong nabubugbog yung immune system ng tao, nagkakaroon tuloy ng immune dysfunction. Alam mo, ito sasabihin ko kung hindi nagbakuna, 2 years time tapos na yung pandemic. End of 2021 tapos na si pandemic kung hindi nagbakuna. Nagbakuna kaya nag-extend pa siya ng 2 more years. Nagkaroon kasi ng immune dysfunction yung mga tao, humina yung system. Kaya nung later years, sino yung nagkaka-COVID? Yung nabakunahan. Di ba ang idea ng bakuna para hindi ka na magkakasakit? Sila yung nagkakalat. Sila pang nagkaano. Ako hindi ako bakunado. Marami sumunod sa akin, kakilala ko mga meron din ako mga chat group na puro hindi mga bakunado. So, almost every day, meron kami mga chats. Mas maganda ang health namin. Nagkakasakit na yung mga nasa congregation sa mga churches nila. May mga ubosipon, mga ganyan sila, hindi sila naapektuhan. So, akala ko ba kayong mga bakunado, mas maganda ang ninyo? Kalagayan ninyo, lumalabas kami, mas healthy kami ngayon kasi hindi kami nagpabaksin ng COVID. May narinig ako na yung mga bakunado daw, yung nag-produce daw sila spike protein, so pwede ka raw mahawa ng COVID. Okay, may shedding spike protein before. Tinanong ko yun kay Dr. Gregory, wala daw. Pero ngayon lumalabas, merong shedding. Pero you're taking high amounts of vitamin C and all that. Wala rin hindi naman masyado. Noong una, parang naapektuhan din kami, pero immune system natin lumalaban kasi ang kagandahan, hindi ka bakunado, hindi naman constantly may spike protein ka. Whereas yung bakunado, constantly meron siyang production of talaga nagpo-produce siya continuously daw. Kasi ang proof niyan hanggang ngayon tataas ng antibodies nila sa spike protein So ibig sabihin, ba't tumataas na? Dapat nag-silent down na Kung baga nag-overwork ng kanyang immune system paano? Anong susunod na mangyari kung overwork yung immune system? Immune deficiency naman. Mapapagod naman siya, di ba? Yun ang nakakatakot. Kaya nga, I'll tell you, I was just coming from the US. I met Dr. Marivic Villa in person. Sabi niya, Doc, sa kanya ko ito nadinig, Pero siyang ginawang study sa mga patients niya, about 5,000 of them. Kasi doon, kung meron silang benefit, lahat ng gusto ng blood test. So lahat ng pasyente niya, binablood test na lahat ng kailangan i-blood test. Sabi niya, Doc, ang bababa ng CB8 nila. Mga bakunado, ang bababa ng CB8. Kung akala mo, tapos ng pandemic, nagsisimula pala. Kasi ang mga tao in the near future, mag-immune deficiency mga tao. Wow. Yun ang sabi ni Dr. Maridina. I believe Wow. Kaya ako, I'm trying to do my best, ma-provide ko sa mga tao yung treatments. So, with my clinic, ang clinic ko, it's not for the rich. It's for the rich and the poor alike. Wala akong sinisingil dito kung magkano lang gusto nilang i-donate sa akin. Just to help the people. Hindi ka hindi. Paano mo nasusustain to? Marami akong mga rich patients. When they donate there, mas na-equalize Hindi nabigay ng mahihirap, nabibigay rin sila Wow. So, that has been the olden times, during olden. Ganyan ang tradition ng medicine Yeah. Before. Curious ako kung may mga nagko-cover pa ba sa yung mga pharma? Hindi. I don't use orthomolecular is using the right molecule. Wala pupunta sa mga medicine. In my patients, when they come, isa kong tinatagal ng pharmaceutical medicine and I give them the right medicine. Which the right medicine are the natural vitamins and minerals. Yun ang orthomolecular medicine. Wow. Pero yung kunyari, company ng wala. Vitamin C, wala. Vitamin C, hindi. I have my own vitamin C. So, why should they come? Wow. Tingin mo, Doc,
Possible ba magkaroon ulit ng next na COVID? Not COVID, maybe other Yeah. pero we are not afraid of it. Kasi for example, vitamin C alone. Actually, hindi alam ng maraming tao, ang confidence ko during the pandemic was coming from vitamin C. Kasi ang vitamin C, hindi niya na-feel kahit anong viral infection, kahit Ebola, kahit dengue. I've been telling in my interviews before, this dengue-ridden country, our own, very own Philippines, ang dami may dengue, ang dami naman sa dengue sa Philippines. No? Not a single person should die from dengue in the Philippines if only the doctor knows how to give the right amounts of vitamin C. Oh. I will give them right away 50,000 milligrams. 50,000? Oo. And I have given, actually, ang COVID, pinakamata sa Bineco, 100,000. Severe COVID. Reverse agad yun. Pero I'm even ready to give totoo ba yun? 200,000. Inihihilang daw yan ng katawan natin. Sabi lang nila yon, hindi nila alam yung talagang Those doctors who are saying that are just parroting, are just echoing what they heard from Kasi nursing ako, yun din tinuro sa akin eh. Walang basis yon. Alam mo, ganito yun, Adrian, buti nalaman ko, nurse ka. Pag nagtitake ka ng vitamin C, saan siya pupunta? Ina-accumulate siya ni white blood cell. Sino si white blood cell? Siya yung immune cell natin na pag may nakita siyang virus, may nakita siyang bacteria, may nakita siyang cancer cell, aatakihin niya yan. Paano niya napapatay si virus, si bacteria o si cancer cell? Paano niya pinapatay? So, si phagocytes, lalamunin lang niya. Minsan, mahihirapan pa siya. Pero si white blood cell, papatayin niya. Paano niya napapatay? Nag-i-initiate yung tinatawag na Fenton reaction. Paano siya mag-i-initiate ng Fenton reaction? Kailangan niya ng vitamin C. Kaya ni-store niya, nag-i-store siya ng maraming vitamin C. Kaya kung marami kang vitamin C sa katawan mo, madali lang yung mga virus na yan, yung mga cancer na yan, yung mga Kumbaga, yung army mo, puno-puno sila ng bala, ng basuka, ng armas at saka ng mga bala nila, mga bomba nila, kaya walang laban yan. Kaya ang mataas na vitamin sila katapat. So, confident ako kahit anong virus ang dumating, high dose vitamin C. Sa orthomolecular medicine, alam mong principles sa vitamin C. The only reason why you will fail in treating a viral infection, any viral infection at that, the only reason why you will fail is because you have not given enough of it. So, ang principle dyan, reach for the high enough dose. If after giving 50,000, hindi gumaling yung pasyente, hindi gumanda yung pasyente, and next day, 75,000 ka. Hindi pa rin gumanda, 100,000 ka next day. Hindi pa rin gumanda, 125 ka. Hindi pa rin gumanda, 150 ka. You can go gaganda at gaganda yan, hindi pwede. Sa COVID, sabi ko nga, nausukat ko nga si COVID eh. Pinaka 50 lang, tapos na si COVID eh. Severe ha? Meron ko nabigyan hanggang 100. Tapos na agad. Kinabukasan, maganda na pakiramdam ng pasyente. After a few days, magaling. Ganun kagaling ni vitamin C. Wow. Sinisira nila si vitamin C. Masama daw sa kidney. Iihi mo lang daw. Those are all, ang tawag doon. Bullshit, if I can say that. No, I don't want to say it. Those are all baloney. Those are all baseless. Hindi nila alam si vitamin C. Vitamin C, the human body is not producing enough of it. Actually, we're not producing vitamins. We need, pero alam mo yung mga mammals, except for humans and primates, and some bats and some guinea pigs, lahat yan nagpo-produce ng vitamins yung katawan nila. So, pag may sakit sila, tatas yung levels ng vitamins sila. Kaya makita mo, may nakita ka bang na nagtatae, tapos niyang dilaan yung lupa, nandun yung pagkain, yung pusa, kinain niya yung nagtae ba siya? Subukan ng tao yon. Di magtatae yung tao, magkakasakit. Kasi walang vitamin C si humans, pero si mga ibang mammals, their body keeps on producing vitamin C. It's the repair vitamins, it's the premier nutrient that the body needs. I've been teaching about vitamin C. I've been compounding my own vitamin C. You can see my patients there. Puro naka-vitamin C yan, high dose. May ng pasyente kong may autoimmune disorder binilang ko, nasa 40 na yata ang bigay ko every other day. 20,000 Wow. 50,000 40 tablet? No, 50,000. That's about 100 capsules. Wala rin. Pero intravenous yun,
So I've been giving him 3 times a week of this. Wala siyang bleeding. Hindi siya nagbe-bleed. Pero before that, steroid lang sila sa hospitals. Nagbe-bleed pa rin. O, di definitive yun. Inaantay lang namin bumaba yung marker niya na calprotectin. Pag nag-zero na yun, then that means cured na siya. Bumababa from 1,700 ngayon, nasa 700 na siya. Bababa. So, hoping kaka-cure. Grabe. So, autoimmune disorders, grap yan. Pero we can deal with that vitamin sila. Of course, I do dimethyl-sulfoxide, I do other things. Ivermectin is also a good immunomodulator for autoimmune disorders. Masasabi mo sa MPAX, Doc? Impact, I haven't seen one. But it's the Pax lesion. So, alam mo yung mga virus, may mga family yun. Pag sinabing Pax small, Pax Dapat ba ikabahala natin yan? Kain-kain ni vitamin C si chickenpox eh. Shingles, BCO, vitamin C. We have all the armamentariums we need to combat all these viral infections. Kahit si rabies siya, meron tayo. Oo. So, unang-una, ang masasabi ko, sana hindi magpanik ang mga tao dahil tinatakot lang tayo ng tinatakot, panik na tayo ng panik. Sa social media. Ang Diyos naglalaan siya ng solusyon. Hindi niya pababayaan ng tao. May solusyon. So, gaya ng concern ngayon, from time to time, meron mga issue na yung mga viral infection na ganyan. Yung Mempax, ilang beses na nila sinabi yan. Meron pa sinabi silang Nipah. Naalala niyo, Nipah. Meron pang mga black fungus naman. Iba-iba. Tapos, so ang dami-daming. Tapos balik daw ng balik si COVID. Anyways, nakita natin yung wonder drug si Ivermectin. Ang dami na itutulong niyan. Ako, nagme-maintain ako ng Ivermectin kahit na wala ako ng sakit. Kasi anti-cancer din siya. No? So, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Binigay niya yung Ivermectin sa tamang panahon. Yung vitamin C, matagal na yan. Sinusuppress lang ng mga health authorities. Yung dimethyl sulfoxide, pine wood extract yan, napakagaling ng mga yan. Yung virgin coconut oil, napakagaling yan. So, pinaglalanan tayo ng Diyos ng mga natural na mga gamot. Hindi kailangan itong ginawa lang ng tao sa laboratorio na napakamamahal ito, mura lang, at saka accessible naman. So, ito lang gamitin natin, maliligtas tayo. Wala tayong dapat katakutan pagdating sa mga sakit na darating. Although nakahula naman sa Biblia na talagang lalabas yung mga pestilence. Right. Pero man-made ito. Kasi lahat ng hula sa Biblia, di ba? 5 yan na sign na nasa huling panahon na tayo. Digmaan, gawa ng tao yon. Kagutuman, siyempre pag may digmaan, may gutom. Yung mga lindol. Ba't ba nagkakaroon ng lindol? Pinainit ng tao itong planetang ito. Sunog sila ng sunog. Di na di-disturb, di ba? O tapos ng mga pestilence na ito. Ito galing sa Diyos. Galing ito sa kagagawan ng mga tao. Diba? Tapos 5, pagbagsak ng moral ng mga tao. So, mga tanda ito na nasa huling mga yuto ng panahon na tayo. At dadating na ang Panginoon, di ba? So, huwag tayong matakot eh. Taas noon natin harapin ang kinabukasan. Mahalin natin ang mga tao. At mamahalin din nila tayo. Makita natin kung gaano kaganda ng buhay. Kahit napakadaming problema, napakaganda ng buhay. Wow, ang ganda dun, Dr. Alan Landrito. And Doc, sa ating mga viewers na I'm sure nagtatanong sila, paano ba silang pwede makabili ng Ivermectin na galing sa'yo? Yeah. So, kung pupunta kayo din sa kliniko, libre lang Ivermectin dito. Kung order kayo din dun sa, meron akong number na makakontakt ninyo. Ngayon, kung magpapagamot kayo sa kliniko, bukas ang kliniko Monday, Tuesday, Wednesday. Yung nandito ng Thursday, Friday, Saturday, ito yung continuation lang ng mga paggagamot nila. No? So, for consultation, nandito ako Monday, Tuesday, Wednesday. Dito po ako sa Alabang. Ayala Mall, South Park Center ang tawag, no? Madali lang ito makita. Nasa sentro ng Alabang ito. So, punta kayo sa kliniko. As everyone is welcome. Walang mahirap, walang mayaman dito. Wow. Yan. Paano kung mga nasa ibang bansa, Doc? Makalayang lugar? Yun nga eh. Hindi ko rin masapatan yung online eh. Kasi pag go online, minsan naabot na 1 oras. Minsan hindi ko na makokontrol, di ba? Hindi na nawawaglit na iba kong mga dapat na gawin. Alam ba, tuwing Webes, nagko-compound ako ng gamot para meron akong gamot na maibibigay sa pasyente. So, hindi ko pwedeng
yung panahon ko ngayon, busy pa rin kaya hindi ko masyadong matugunan yung online. Kung maaari na lang kayo dito. Pangalawa, limitado rin yung magiging diagnosis ko kung online kasi bagaman mga laboratory exams na yan, iba yung nakausap mo, may sapat na panahon na history at saka physical exam mo sila. So, punta sana kayo din sa aking klinika hanggang nandito. Yeah. So, siguro share ko na lang din yung information kung paano kanila mapuntahan dito, Doc. Please, So, maraming salamat, Dr. Alan Landrito. Ang dami kong natutunan sa'yo, bagong learnings, at nakakabukas talaga ng isipan yung mga natutunan, yung mga sinasabi mo. Yeah, minsan kailangan lang talaga critical thinking and common sense, di ba? Sure, yeah. Hindi mo kailangan maging eksperto or doktor para, kasi yung information nandiyan naman sa labas, Doc, di ba? And kung siguro one last thing, Doc, aware ka ba dun yung doktor na YouTuber, yung maingay siya nung pandemic, yung sa Amerika, yung tapos nawala siya. Si Dr. Sa YouTube. Yung binabalaan niya. Sa US? Sa US? Yes. Sabi ni Lason daw, I don't know. Mga anak nga niya, from hindi niya pinabakunahan kahit nung bata pa, di ba? Oo. Na-meet mo ba siya? Nakilala? Hindi naman, napapanood ko lang siya noon. May pagka-Bombay siya doon. Yes. Oo. Sabi ni Lason daw siya. Totoo ba yun? Namatay siya? Oo, pero nung, di ba, doon bandang huli, palipat-lipat siya kung saan-saan. Oo. Tapos finally, nawala siya, di ba? Pero totoo yung namatay nga siya. Oo, wala na siya. Nawala na. Nasa doon ang dila ang pangalan. Yeah, yun nga, matagal na yun Baka inisip mo, baka nagkakita kayo, nagkakilala kayo. Hindi naman. Pero isa sa mga sinusundan ko noon. Siguro last na rin, Doc. Currently, meron pa bang ibang nagpo-produce, nagbebenta ng ivermectin dito sa Pilipinas bukod sa'yo? Of course, nandiyan si Dr. Homerlin, di ba? Meron silang compounding pharmacy, di ba? Sa mga pharmaceuticals? Siguro, hindi ko sure kay Dr. Homerlin ba? Siguro, I'm not sure kung meron. Kasi ano naman siya, Lloyd's Pharmacy, di ba? Meron din siyang FDA approval before. Diba? Yung sa Lloyd, natuloy ba yung sa Lloyd? Pero I think short term rin ang binigay sa kanila. Hindi ko alam kung na-renew nila or what, no? So, ako naman, hindi ko binibenta yung ivermectin ko sa pharmacy or anywhere, no? Sa mga patients ko lang. So, when I'm giving it free. Kasi yun ang kailangan nila Grabe. Those people who want to buy, then they buy. Of course, cost din naman kasi siya. Ayun, Doc. So, sobrang... Etong libro mo na to, paano nila pwedeng... I think that was long time ago, nung 2020 pa to wala na. These are the last copies I have. So, I will give one to you. This is one of the last copies I have. Thank you, Doc. Appreciate this so much. Thank you again, Doc, sa ating thank you. Magandang usapan at hope to see you again. I'm sure maraming mga viewers natin na sobrang matutulungan itong interview na to. At talagang ma-equip sila sa mga darating pa na pwedeng maging pandemya. Diba? Sana wag na may mangyari ulit for the next 5 years. Pero, diba, we don't know. Kasi nga sabi mo nga, lahat yan ay man-made yung nakikita natin na ginagawa ng tao dahil sa kasalanan. Pero thanks be to God dahil mayroong mga katulad na doktor na patuloy na tumatayo para sa katotohanan. So, thank you so much po, Doc. Yeah, I'm happy to meet you, Adrian. First time na kita on this interview. And maganda yung ginagawa mo. You've been pro-life and tapping the doctors who are on this who love life, no, and who care for their patients, truly care for their patients. Yeah, thank you, Doc. And we will pray for you and our community na patuloy ka pang biyayaan at pahabain ang iyong buhay at protektahan ng Panginoong Diyos. At sana dumami ka pa, Doc. Yeah, marami dyan. Naniniwala kong may kagaya ko. Yeah. Man, so marami ang mas magagaling sa akin mayroong mga kaibigan, mga doktor, magagaling sila. Tuwa sila, nagkaroon ng ivermectin, yun lang ang naitulong ko. Pero marami, may alam ako mga doctors na magagaling na. Yeah. May mga doctors ka ba na na-convert mo
na naging user ng Ivermectin? Dating skeptical? Hindi ko naman convert. They converted themselves kasi they diba? Maraming magamit na ivermectin na doctors, no? Merong mga doctors ang alam na yung institution nila, mga prominent institutions, no? Yung hospitals nila, ibinawal administrative nila or orders na hindi ko lang pwedeng gumamit. Pero gumagamit sila. And walang nagawa yung administration kasi mga high-ranking itong mga doctors na naniwala kasi nakita nilang gumagaling yung mga pasyente. Wow. Siguro last na talaga. Bukod ba sa saan pa ba pwede ang ivermectin, Doc? Oh, okay. Sa parasites, di ba? Sa viruses, sa mga autoimmune disorders, sa cancer, at marami siyang iba-ibang mga sa tuberculosis, okay siya. Mga hormonal imbalance, mga inflammation, mga super germs, no? Mga bacteria na super germs. Yung bacteria, siyempre, bigay mo sa antibiotics yun, pero mga super germs, nakakaya rin niya eh. Yung mga bacterial infections na tinatawag super germs, hindi nakaya ng antibiotics, nakakaya pa rin niya eh. Pero ginagawa ko, vitamin C, high dose. At yung mga iba-iba pang applications siya na yung iba hindi pa na-discover kasi wonder dog siya, it keeps. Kasi may nagtatanong nga siya, Doc, sa amoeba pwede ba siya? Hindi pwede, sabi ko, walang study. May sila na nagbibigay sa akin, meron daw ako, tinan mo, ba't ako may amoeba ako, nakakaayos pagka nakaay. So sabi ko, hindi ko alam. Dati tinatanong ko, schistosomiasis. Sabi ko, walang study. Sila na nagbigay sa akin, Doc, may study sa schistosomiasis. Di magaling pala. So magaling siya sa elephantiasis, di ba? Nice. Mga iba't ibang parasites. Yeah. Thank you so much po, Dr. Alan, and maybe pwede tayong I also thank you again for giving me the privilege to share this information to the people. Dapat, kailangan. Through your YouTube channel. Yes. And looking forward for more, if ever, ng another discussion in the future, Doc. Yeah. You can count on it. I'll be open, ready for... Yeah. Kaya nga nagulat ako, Tagalabang ka lang pala eh. And I'm from Antipolo lang eh. Yeah. So, mga 1 hour lang. Okay. So, thank you, Doc. And pwede tayo mag-close ng closing prayer. So, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you po sa nauna to with Dr. Alan Landrito. We continue to ask, Lord, for your great blessing and favor be upon him. At sa lahat po ng kanyang makasyente, patuloy niyo po siyang gamitin. Kabayan ng talino at wisdom in all that he do. And cover us with your most precious blood. And thank you so much, Lord, for everything in this name free. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-e-edit. Actually, ako talaga nag-e-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa
at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.